Natuyuan ng langis, natambak ng ilang buwan dahil lang sa issue ng sirang o-ring. Pag hindi mo talaga napansin na may tagas yung motor mo, tapos ni long ride mo pa, matik magagaya ka sa nangyari sa motor ko. Kung naaalala nyo lang, nung nag-uumpisa pa lang ako, ito yung ginagamit kong motor. Marami na rin kami pinagdaanan ng motor na to, endurance, long rides, at pang service ko araw-araw. Pero nitong last 7 months lang, hindi ko na to nagagamit dahil nga natuyuan to ng langis. Hindi ko rin kasi napansin na may tagas na. Isa rin yun sa mga pagkakamali ko. Dapat talaga pag naglo-long rides, double check mo yung motor mo. Kaya ngayon ito, inumpisahan ko ng kalikutin dito sa BK Garage. Dahil hindi ako mapakali, kinargahan ko na din to. In-upgrade ko na yung block set niya. Yung stock block set nito is 61mm. Ngayon gagawin ko ng 63. Pero touring set lang. Papakita ko na rin sa inyo kung ano yung mga gagawin ko dito sa motor na to. At kung paano ba natin to makakargahan. Kasi yung pyesa na kikakabit natin hindi plug and play. May mga konting modification sa makina. Pero ayun talaga yung pinakagusto ko. May mga modification. Ayoko talaga ng plug and play. Gusto ko kasi minsan yung challenging. Kaya ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung mga gagawin ko dito. Yung nakakabit kasing suspension dito is napakamahal. 4-way adjustable suspension ng TRC Racing. Sayang naman yung suspension kung nakatambak lang dito. Almost 19k yung suspension na to. Pero nakakabit lang sa Rusi, di ba? Kaya ngayon sinimulan ko nang ayusin yung motor. Bibiyakin ko yung buong makina para makita ko kung ano yung mga papalitan sa loob. At ayun, gaya ng inaasahan ko, palitin na talaga yung sigunyal. Palitin na rin yung black set. Kaya ang ginawa ko, bumili na ako ng second hand na sigunyal. Bumili rin ako ng 63 na black set. Wala pong nabibiling brand new na 63 na black set na pang RFI. Kung makakabili man po kayo niyan, ipaparebor nyo pa po para maging 63. So yung nabili ko is second hand lang, tapos steel bore. Tapos yung mga gasket ng black set, tinabasan ko na lang din para lumaki at para pumantay sa 63. Makikita nyo rin na malinis yung makina ng motor natin. Hindi pumakat yung mga mancha ng langis. Kasi yung ginagamit natin langis dyan is yung S-oil. Kapag pangit yung langis na ginagamit mo, makikita mo yung pag biniyak yung makina ng motor mo. Napakadumi. May mga winelding din ako na parte para matanggal yung tornilyo dahil nag-stock up na rin dahil sa katagalan yung nakatambak. Meron din kami pang welding dito sa shop dahil meron kami naging basher about sa pag-welding. Ngayon pinag-aralan ko mag-welding hanggang natutunan natin. Sa totoo lang, sa mga basher talaga ako natututo. Pag walang namumuna sa'yo, wala kang matututunan. Nalinis ko na nga yung ibang internals ng makina ng motor. At ang next na gagawin ko is bubuwing ko na lang. Pero syempre, ipoport din natin yung head. Ipoport natin yung intake tsaka exhaust. Hindi lang siya basta port guys, no? Kasi may mga sukat tayo na gagawin dyan. Mas lalakihan natin yung sukat. At syempre, ipoport match natin sa manifold. Pero bago ako mag-port ng head, syempre gagamit muna ako ng balaklava ng sec. Para na rin protection sa atin. Delikado kasi pag nalanghap natin yung mga debris ng mga pinagportan natin. Sa gagawin kong experiment ng head ng motor ko, tatabasin ko rin yung bulb guide para mas clear yung airflow ng ating intake. And syempre, from 25mm, mas lalakihan natin yung port ng ating intake. Syempre, same din sa exhaust. After ko ma-port yung head, dilihain ko naman para matanggal yung mga mancha ng lumang head gasket. At ito na nga yung tsura niya after ko malihan ng almost 5 minutes. Talagang natanggal yung mga mancha ng head gasket. Next naman is bulb lapping. Kasi natanggal na rin naman natin yung mga barbula. Kaya iba-bulb lapping na rin natin. Baka kasi mamaya may singaw pala. After mag-bulb lapping, sasalpak na lang yung mga pyesa. Naka-ready na lahat. Bubuin na lang natin. Let's go! After ko nga mabuo nung pang ilalim, ngayon naman sasalpak ko na yung black set. At dito akala ko isasalpak na lang. Dahil nung isasalpak ko na yung black set, hindi siya kasya sa crankshell. So ngayon, kailangan natin magtabas at mag-modify. Kailangan natin lakihan yung butas ng crankshell para masalpak yung black set. Wala naman kaming tools na pampalaki ng butas ng crankshell. So ginawa ko is pinort ko na lang. Gamit yung mini grinder ko na pang port ng head. Kaya naman siya pero tsaga-tsaga lang. Medyo matagal-tagal. So after ko nga magawa ng paraan, binuo ko na yung makina, sinalpak ko na yung mga kailangan isalpak. And next naman gagawin is testing na lang kung gagana ba yung ginawa natin. So after natin mabuo ngayon, check naman natin kung aandar ba. Hindi ko na na-videoan yung pag-andar kasi kinik-start ko lang to guys. It's alive. Adjust naman. Throttle response. And ayun guys, success naman, gumana yung ginawa natin. And syempre testing na lang natin kung maganda ba manakbo. Syempre ngayon para sa akin mas okay na siya kaysa dun sa dati. Mas responsive na yung makina. Hindi na gaya dati na medyo malamya. Ngayon, all goods na siya, pwede nang pangkulit. Syempre sa panggilid na gagamitin natin dyan, R1 Moto. Yung panggilid niya same lang sa mga Honda Click, PCX. Lalo na sa bell tsaka sa lining, spring, and sa pulley Honda Click siya. Pero kailangan mong i-modify yung backplate ng Honda Click. Syempre sa bola, 5 piraso pa rin yung gagawin natin dyan. 5 piraso lang kasi lagi nakakabit dyan. Wala namang kinalaman yung 5 pirasong bola sa pagkasira ng motor na yan dahil nga naubusan ng langis. Next ko naman gagawin is i-convert ko yung injector niya sa pang Aerox NMAX. Abangan nyo na lang sa next ko na upload.